Another airsoft for Arca Airsoft from San Fernando, La Union. Hello po, shoutout po. Shoutout sa iyo, ka-airsoft from Sir Diego Navales of San Fernando, La Union. Shoutout sa iyo, bossing. Okay, ngayon mga airsoft, no, ganun pa rin. Sobra pa rin ang init, no? Yung araw, yung init, tumatagal siya ng bandang alas 10. Alas 10 hanggang alas 4, no? Actually, ngayon, sobra pa rin talaga ang init, no? Pero pagdating ng alas 4, medyo humuhupa na, no? Pero yun nga, talagang wala tayong magagawa. Sobrang init no? So ngayon, review and unbox tayo, no, ng unit ng ating airsoft Sir Diego of San Fernando, La Union. Request to, no? Request to. Makikita nyo naman, dalawa, magkamukha, dalawa, ang ganda, napakaganda, no? Dalawa, kumbaga, magkaterno, no? Tama, dalawa sila, magkaterno sila, oh. This is the MK18 Daniel Defense. Grabe, napakalaki, napakahaba, no? Itong unit na to, dual purpose. Pwede siyang pang assault, pwede siyang pang DMR. Pwede i-set up to ng DMR, oh. Very powerful tong unit na to pagdating sa assault. Kasi, ibabigat na talaga, no? Powerful to unit na to pagdating sa, in terms of assault rifle, it is because mahaba siya. Alam niyo naman pag di ba? Pag yung unit mahaba, talagang siya, talagang malakas, di ba? Ngayon, pagdating naman sa DMR, saktuhan lang pero pwede na. Ganito, no? Itong unit na to dual purpose. So, pagdating sa assault, ipang-assault mo to, putya lamang na lamang ka. Grabe, kasi mahaba siya. Pero pagdating naman sa DMR, medyo mabibitin to. Sakto lang siya pagdating sa DMR. Pero, yun nga, medyo mabibitin siya. It is because, mas mahaba pa rin yung mga pan-DMR, di ba? Napakalupit ito, napakaganda. Medyo may langis-langis pa kasi in-upgrade natin, no? Pengi nga muna ako ng pamunas. Look, ng basahan, no? No? May langis-langis pa kasi in-upgrade namin. So, punasan lang natin para medyo presentable, no? Para, syempre, wala namang masasabi yung mga bossing natin, di ba? Okay. So, ayun. Yan, wala na. Okay, no? Okay, ito yung unit niya, the MK18 Daniel Defense. Napakaganda, napakalakas nito mga airsoft. Malalaman natin, no? Kung naging tama yung upgrade ko. Siyempre, kailangan nag-improve yung FPS niya. Again, normally, ang isang pistol and ang isang rifle, meron lang siya normally talaga na FPS na pag dumating yan dito sa bansa natin, dito sa Pilipinas, normally 300. Yung mga ganito, standard nito mga 400. 400, 420. Pero, yun nga, alamin natin ngayon, di ba? Actually, ako, basta ko in-upgrade, hindi ko pa krinono to, basta palit spring lang, etc. Tapos yan, ngayon malalaman ninyo, yan, sa harapan ninyo ipapakita ko kung ilang FPS to. Okay? Then yun pa. Dapat ito lang ang unit niya pero biglang nagpahabol no? Nagpahabol siya ng napakaganda 2011 5.1. The Godfather version natin, no? Two-tone din to. Nakita niyo naman, no? By the way, bossing, no? Sir Diego Navales of San Fernando, La Union. Itong unit na to, best to with, kung lalagyan mo ng long scope, no? The best to kung long scope, kung lalagyan mo ng long scope. Ngayon, kung gusto mo naman na pang-assault siya, lagyan mo siya ng EOTech na magnifier scope. No, maganda 'yon, no? EOTech na may magnifier scope, kumbaga meron siyang magnified, na-magnify tapos kung ayaw mo naman ng na-magnify, pwede mong stand alone yung scope, no, yung holographic scope, okay?
Napakaganda. Yun nga lang, may kabigatan talaga. In terms of bigat talagang. Mga ka-airsoft, solid siya, no? Wala lang yung timbangan ko rito, pero, ayun, ito pala. Tingnan natin. Kahit ako naiiwagaan eh. Kung ilan ang aabutin nito na, na bigat. Patong natin sa solid surface. Yan. Okay, naka-zero na din. Ay! Di ba meron tayong sa bike? Meron bang grams yun? Sige nga, tignan mo. Okay na, so ito yung unit, tignan natin. Grabe! Ayaw tumayo eh. Okay, base sa akin nakikita mga cars of 3.7 grams. 3,700 grams. So, 3.7 kilo. Ibig sabihin, 3 kilo and 700 grams. Ganun siya kabigat, no? So, napakabigat nitong unit na to. Kutsa, biruin mo, ginagamit mo siya lagi para may permanenteng bitbit na 3.7. Tignan ko nga yan, para malaman na natin kung accurate yan. Ito, ano to? Tignan mo. Sabihin mo na kay mama. Ito, ginagamit namin to normally sa bike. Tignan natin, no? Tignan natin timbang niya. Kutsa, mahirap dito. 5.92 rito, hindi pa natin na-i-ano to. Hindi pa natin calibrate. Hindi ko alam, 5.92 grams dito eh. Visit eh. Magkaiba. Tabi mo na muna ito. Atin yan? Ha? Okay, so, hindi atin. Okay, so, dire-diretso tayo. Review and unbox ng unit, no? But before that, syempre, special kayo sa akin. Syempre, mahal na mahal ko yung mga airsoft ko. Kaya magsa-shoutout tayo sa ating mga airsoft, no? Okay. Ang pangit naman ang unang message, how much agad, no? Carlos Chen, kung gusto mong malaman ng detalye, mag-message ka, no? Huwag po sa comment section, bossing, okay? So, ayun. Dali, ayun. Okay, so, okay, dire-diretso tayo mga airsoft, no? This unit is ni-request ng ating airsoft kasi ang istorya nito is magbabakasyon ngayong Holy Week, no? Magbabakasyon yung mga kamag-anak niya diyan sa kanila sa San Fernando, La Union. Since magbabakasyon, ay gusto niya maging sulit yung araw ng bakasyon ng mga kamag-anak niya. So, kaya ngayon, naisip niyang umorder ng airsoft. Hindi lang rifle, dapat rifle lang eh. Kaya lang nagpahabol siya ng isang pistol, no? Nakita niya sa live natin, at saka kasi ang type niyang color is yung mga ganitong kulay. Kung tawagin eh, two-tone, dalawang kulay, black and tan. Ganon din yung pistol na nagustuhan niya, black and tan. What is good and special about the rifle na napili ng ating bossing? Solid to mga airsoft, full metal mula ulo hanggang paa. Ngayon, upgraded pa, stage 1 upgrade, pinalitan natin yung spring. Itong unit na to, can do, I think, nasa 500 to 600 FPS. Kaya nitong unit na to. Safe pa yon, safe, no? Pero, 600 and above, medyo, medyo crucial na. Halimbawa, pinatungtong natin ng 620, 650, medyo risky na, no? Pero 600, kayang-kaya nito dahil sa haba niya. Okay? Full metal. Makikita nyo naman, lahat metal. Paano magkaiba yung flash rider? Parehas. Full metal mula ulo hanggang paa. Okay? Mabigat siya mga airsoft. Hindi siya pwede pang seniors. Actually, ito, kung ang gagamit ito is
teens or medyo adult, okay to. Pero pag mga tipong mga lolo na, baka mahirapan dito, kailangan meron siyang bipod, no? Pero kung ito lang, ipang-aassault ng mga kabataan or ng mga, let's say, nasa 40 and below, kayang-kaya, no? Pero mabigat talaga siya, as in mabigat, okay? Makikita nyo, foldable front sight at saka foldable rear sight. Ayan. Pero, the best to pag ginamitan nyo ng scope. Either long scope, kung telescopic scope, kung ikaw yung tipo ng tao na ipang-i-sniper mo siya, or holographic scope na telescopic na magnified pala, sorry. Yun ang gamitin mo rito para mas maganda siya, no? Okay, so makikita nyo naman, equipped siya with safe, single fire, and rapid fire. So, yan yung firing mode niya. Ngayon, this is a battery type unit, okay? Na just to. Depende sa gusto mong haba. Pwede mo i-compact. Okay? Ngayon, dito nilalagay din yung battery, mga RSA pa. Ayan, pakita ko sa inyo. Pisilin nyo, front, patulak. Medyo mahigpit kasi syempre bago. Yun, tumalsik. Pakikuha, Lucas. Patulak, tapos then alisin nyo tong cover. Tapos ito, makikita nyo na rito yung mismo niyang plug. No, nandito lang sa likod yun. Takin lang natin, ha. Pero mas maganda, alisin na lang natin ito. Yan, para mas madali. Ayan. Okay, so plug natin dyan yung battery natin. Siyempre. So, plug natin, pasok lang natin. Tapos, ito, lagay natin yung mga plug niya. Okay. Hirap Yun. Okay, ngayon single fire, rapid. Sarap niya. No, ang sarap ng tunog niya. Hindi ko na ikakabit to, ha, kasi ano lang naman, test fire lang, demo lang naman, no. Ngayon, kuha tayo magazine. Sa magazine, mga airsoft, ang magazine niya is camot type, 300 rounds. Itong unit na to is battery type, okay? Pag sinabi battery type, rechargeable type. Ngayon, yung unit, since rechargeable, kailangan alam nyo yung tamang paggamit ng battery, okay? Ang battery kasi, number one rules niyan, bawal siyang malobat. Hindi pwedeng masaid yung battery. Tapos ang battery, hindi rin pwedeng ma-overcharge. Yun ang sinisimula ng pagkasira niya. Ngayon, yung battery, hindi rin pwedeng mag-init. No? Yung tatlong bagay na yun, kailangan magawa nyo yun para hindi masira yung battery ninyo. Ang battery kasi na ibibigay ko rito is LiPoly upgraded na rin. Para kung sakaling on the future, yung ka-airsoft natin, balak pang maglakas, hindi niya na problemahin yung battery. Okay? Yan. Sundin nyo lang yung mga airsoft, no? Tapos naka-stage 1 upgrade to, normally, yung ganito kahaba, 400 to 420. Tignan natin kung ilan ang magiging chrono niya, no? Kung gaano kalakas ang inilakas niya doon sa upgrade na ginawa natin. Pasok ang magazine. Make sure you heard the clicking sound, konting kamot, then single fire. Tapat mo nga yung chrono, tapat mo rito yung chrono. Yung box. Yan, okay na, look. Sige. Ba't ayaw? 542. 542, okay? Mga airsoft, pagpasensyahan nyo na yung chrono ko, ha? Yung chrono ko kasi is Bluetooth type. Hirap na hirap siya makipag-communicate doon sa LED. 542. Kita-kita? Sige, pakita mo ulit. Okay, firing. 546. 546. 548. 548. 547. 547. Meron akong video sa unit mo, di ba? Sa cellphone mo. Yung shadow. Okay. Okay na. Okay na yung Ayan pa, may video lang. Video ko lang yan. Okay. Nasaan ko na yun.
Nasend mo na ba yun? Kay ate. Bigay mo sa akin yan, ha? Okay, mga Airsoft 547. Ito ang chrono ng napakalupit, napakatinding DMR and assault rifle MK18 na sinet up natin, okay? Yan, napakaganda niyan. Grabe. 547 FPS. Yan. Actually, sa atin, normal na yun yung mga ganyang setup, no? Again, itong unit na to, normally 400 to 420, pero napatungtong natin ng 547. So, pwede pa rin natin i-upgrade to up to 600. Safe pa yung kaya pa niya. Kasi mahaba to no? Pero 600 and above, let's say mga 620, 650, medyo risky na. Okay, isa pa. Chrono. 546. 546. Kita nyo naman, stable no? Stable siya sa 540 above. 545. 542. Okay, o yan. Yan yung chrono niya, no? Naku po, sigurado mag-e-enjoy yung bossing natin dito. At saka ano, tuwing nag-set up ako na-set up ko pa-power up ko yung request ng Airsoft natin. Sa totoo lang, masaya ako Alam nyo ba na napakakate ng 500 plus? Tumungtong pa ng 547, kasi nga, mahaba to, no? Normal naman na nagagawa natin yan dito sa shop natin, no? Okay, pa-shoutout Boss Big Man, Rudolph, Juan, Anselmo! Sabi ni John Samuel Mendoza Obia, recommended for newbie sir, recommended for newbie, manood ka ng vlog, no? From the vlog, malalaman mo kung ano yung bagay na pwede sa'yo. Mahirap mag-recommend baka yung i-recommend ko, hindi mo naman afford or hindi ka capable sa rin i-recommend ko, hindi rin magiging effective sa'yo, okay? Ngayon, kung ikaw, interesado ka talaga, wag ka magpa-recommend, boss. Ang gawin mo, manood ka, from there, matututunan mo kung ano yung unit na para sa'yo, okay? Okay, yun lang, no? Para mahirap mag-recommend Kasi yung gusto ko malamang hindi mo gusto Yung bagay na kaya ko, malamang hindi mo kaya, 'di ba? In terms of bigat. Ako, katulad ako, gusto ko magaang. Malamang ikaw gusto mo mabigat, 'di ba? Ang pinakamaganda niyan, bossing, nood ka ng vlog. Pag nanood ka ng vlog, malalaman mo yung pros and cons ng bawat unit Pag nalaman mo, ay, wag yan, hindi pala pwede sa akin yan, hindi ganyan yung mga gusto ko. Ay, yan, pwede yan, yung sinasabi ni Big Man. Yan ang mga gusto ko, yan ang mga type ko. O, di ba? Katulad dito, 547. Siyempre, don't expect na mumurahin to, di ba? Expected mo na may presyo to. Kasi, 547 FPS di ba? Yung mga low budget, yung mga budget meal, hindi kakayanin yung ganyang FPS. Pero ito bakit kinaya? Kasi quality unit to. MK18 by Daniel Defense, firing, single fire. Ang sarap, rapid fire. Single fire. Rapid fire. Ayan. Kung mapapansin ninyo mga Airsoft, medyo mahina yung niya. Hindi ganun katindi yung rate of fire niya. Why? It is because high FPS siya. Okay? Release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Gagawin natin sa rapid fire. Press 1 seconds. Single fire. Okay, then see. Yan. Yung unit, especially the rifle, charge mo to. Yung unit, mga Airsoft, especially the rifle, hindi pwedeng itatabi mo nang hindi mo inire-rest. Huwag mo na alisin yan. Okay na yan. Kailangan, pag itatabi mo siya, naka-rest yung spring. Okay? Yung tinuro ko, ganun yung proper way ng pag-rest. Then, isa pa, ang mga rifle na AEG, hindi na kinakasa to. Okay? Hindi na kinakasa-kas ang ganyan. Kasi baka masira yung stopper at saka yung spring, magkakaproblema ka pa, no? So, pag naikasa, mag-o-open yan, always make sure lagi naka-close yan kasi hindi pwede mapasukan yan ng foreign element, BBs, lupa, tubig, buhangin, alikabok, hindi pwede. Masisira half-up chamber mo, no? Ito, press mo lang tong button para sumara, then close mo lang to. Okay? Mas maganda lagi naka-close yan, tapos huwag nang i-access to kasi baka masira. Magkakaproblema pa tayo sa parts, okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft, ito yung rifle niya. Unit natin kay Airsoft, Diego Navales of San Fernando, La Union. Pero, hindi pa dyan natatapos mga Airsoft kasi may pistol pa siya.
Ang pistol niya is yung isa sa controversial, isa sa mga pinakasikat natin. Okay? Ang pistol niya is the Godfather 5.1. Makikita nyo, ayan, no? Two-tone din, no? Ang ganda. Halos katernong-katerno nitong rifle niya, no? Nakakatuwa naman kasi talagang pinaghahandaan ni Sir yung pag-re-reunion ng buong angkan nila dyan sa San Fernando, La Union, no? So, ganda ng unit, napakalupit. Ito yung rifle niya, dako tayo rin sa pistol niya. Okay? Ito yung pistol niya, napakaganda nito unit na to kasi ito yung daily pistol na maire-recommend natin, no? Dahil itong unit na to, number 1 is, syempre, yung pinakasikat natin, full steel, purong bakal. Di ba? Full steel CNC yung laman loob niya, kaya talaga napakatindi. Plus itong unit na to, kung mapapansin nyo to, naka competition trigger na. Tapos yung beaver niya, naka-deactivate na. Bakit? Kasi competition grade na to. Sa natin, naka-fine tuning, naka-trigger job, at higit sa lahat, naka-fix outer barrel. Hindi na kumakalog. Okay? Tapos, naka-hammer protection pad na rin. Lahat ng upgrade nandito na. Mag-enjoy yung bossing natin dito sigurado. No? Okay, itong unit na to, ilang FPS kanina to? 400. Yung dinemo kanina? 450. 51. No? Itong unit na to, nagre-range to ng 451 FPS. Malakas pa rin. Kasi high FPS na to no? Malakas pa rin sa mga stock na rifle. Okay? Kaya sulit na sulit ka rito. Pero, ang rifle kasi, pag in-upgrade, iba rin ang FPS. Nagiging basehan ko lang yung stock kaya sinasabi ko. Okay? Ngayon, itong unit na to, capable of different types of gas, 12 kg and 14 kg. Hindi siya pwede sa CO2 kasi masyado na siya malakas. Okay? Ngayon, lagyan natin to ng oil. Siyempre, lagyan natin ng oil. Okay, then oil din dito. Tapos itong unit na to, mga airsoft, best siya sa bala na 20.25, 0.30, 0.35, 0.40. Kasi malakas tong unit na to, mailalabas niya yung full potential niya by using that grams of BBs. Okay? 12 kg upside down, sakto, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Sobra-sobra para sa isang puno. Okay? Ayan, katulad ngayon, lalagyan ko 0.30 grams. Atakin natin pababa. Put your right thumb here. Then, pump lang po tayo. 0.30 grams. Nilalagay natin sa kanya. Okay. Bakit 0.30 grams, big man? Kasi mga airsoft, dahil sa high FPS upgrade na nga to, sa napakataas niyang FPS, kailangan mabigat ang bala. Kasi magwawabol lang pag magaang. Hindi rin siya mag-e-enjoy, no? Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, to, makikita nyo, dapat walang bala at walang hangin bago nyo itabi. Pasingawin lang po. Daming laman, di ba? Ayan, kasi naka-fine tuning trigger job, naka-upgrade. Okay, shout out Diego Navales of San Fernando, La Union. Bossing, isang rifle, isang pistol for packing and for shipping para sa iyo. Okay. Airsoft, no? Parating na ng parating yung yung Holy Week, di ba? Ngayon, may airsoft ka na ba? Kung wala ka pang airsoft, ang gagawin mo, mag-inquire ka na sa amin, tumawag ka na. Huwag ka mag-alala kung nasa lugar ka ng norte, ang nasasakupan ng norte namin, Tarlac, Bataan, Tarlac, Bataan, Pangasinan, Nueva Ecija, and Pampanga, and Bulacan. So, pwede ka magpa-booking sa amin, tawag ka sa amin, no? Kumbaga, pwedeng ipapadala ko na yung item sa'yo, then susunod ako para ma-demo yung test para sa'yo. Diyan mo babayaran, walang down payment, okay? Ngayon naman kung taga-south ka, meron na kaming biyaheng south na nakapila, no? Pila Laguna, Victoria Laguna, Bae Laguna, at saka Dasmariñas, Cavite, meron na kagad nakapilang 4. So, kung ikaw taga Laguna, Cavite, and Batangas ka, anywhere town in Laguna, Cavite, and Batangas, pwede ko kayong puntahan, okay? On the spot na lang kayo pumili, okay? Yun lang mga airsoft, yun lang muna for now, okay, no?
Okay, lahat po tayo nagbala sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun ang paglalaro sa airsoft. Siyempre, hatid sa inyo ng inyong likod, Bigman.